Back job. Back job natin to. Ito yung ginawa natin nung nakaraan vlog natin na nirewind natin yung transformer niya. Ito guys sabi mo bang back job or masasabi nyo bang back job ito? Yung ginawa natin dito ay ito transformer, sunog yung transformer, nirewind natin. Ito siya. Tapos ni-repair natin yung nandito. Okay, ang nangyari pagdating dun sa bahay ng may-ari or nila ni Toto, may pumutok daw. May, basta sabi daw, parang may kumislap daw or may pumutok. Pero may power pa rin naman. Aso lang, di na niya tinuloy kasi ngayon nga may kumislap daw and then may pumutok. Ngayon, kaya ko natanong na kung back job or hindi, di ba? Kasi ginawa natin transformer. And then dito, na goods, walang problema. Ang nangyari, iba naman yung nasira. Malas naman ang amplifier na to. Iba naman nasira. Dito naman siya, oh. Makikita nyo, sunog nandito. Sunog to. Sunog yung mga resistor, oh. Okay? Sa iba, sa totoo lang sa iba, hindi mo na masasabing back job ito. Yung iba kasi mga technician, kung ano lang yung gawa nila, yun lang yung part or sakop ng back job nila. Okay, or warranty nila. Pag ganito, dapat hindi na ito sakop. Pero ganun pa man, sige, gagawin na lang natin. Back job ba rin tawag doon kasi bumalik yung gawa eh. Di ba? Okay, ang gulo. Ayan, Atlantic Pro na PA8 back job. Wala naman tayong gagawin dyan kasi goods yan eh. Ngayon, dito na side ng may problema. Dito, goods. Walang pumutok dito eh. Ngayon, bunutin natin yung supply. Supply. Kung saan ng supply ng channel. Talang, bunutin natin muna. Okay, putulin muna natin to. Tapos, bunutin natin yung supply lang. Supply. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Ay, mali pa rin eh. Kasi yung supply nito ay dito galing sa may high voltage na low ampere. Tama ba? Paano kaya? Parang dalawang channel. Ano ba nangyari? Sunog din pala dito sa kabila eh. Dalawang channel palang nadali. Okay. Ano kaya? Ba't ganun? Kung bunutin natin. Sige nga, bunutin natin tong main supply. Tapos, natin. Wala na. Wala na. Okay, goods dito. Ay, umiilaw naman Oh. Umiilaw rin yung dalawa. Okay. Sige. Sige. Hanapin natin. Challenge ito. Simula tayo sa my channel 2. Tapos, tingnan natin kung ano yung pinaka-problema niya. Kung bakit nasunog yan. Baklas na natin yung channel 2. And then, eto, may pumutok na kapasitor dito. Ito siguro sinabi niya na parang pumutok. Ito, value niyan ay 200 volts by 10 UF. 200 by 10 UF. Pwede nating kwanto yan eh, taasan. Although, alam ko sakit ng kwanto. Kahit sa mga concert, ganyan yan, lumulubo eh. Okay, tapos dito, lumiyab yung resistor. Tayo dyan, makawala pa namang value yan. Okay. Ano natin? Makawala nga talagang value. Okay, sige. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Baklasin muna natin to, tapos palitan natin tong kapasitor. Tapos yung resistor, tingnan natin kung bakit, ano nangyari dyan. Buti, meron akong board ng concert dito. Kasi yung concert tsaka eto, iisa lang sila ng design. Okay, yung nasunog na dito is 2.2K ito. Naka 5 band lang. 2.2, 2.2, pati dito, 2.2K ito. Okay, sana tama. Kasi, yung kabila sunog din. Nakapagtataka naman, pares na sunog. Ngayon dito pinalitan natin ng 400 volts na 10 UF. Ito. Marami tayo nito. Tinasa na natin. Ang nakalagay dyan na stock ay nagsuka ito. 200 volts lang. Ayan, 400 ang nilagay natin. Ngayon, try natin balik to. Testing natin kung ano mangyari.
may usok pa ba or wala na. Binalik na natin yung board. Bati kon pala, dalawang capacitor pinalitan ko na. 400 volts yung nilagay natin. Ito, tapos dun sa may baba. Yung isa na hindi lumubo, parang sira na rin eh. Oh. Mapapansin nyo. Oh. Diba? Baka matagal na tong ganito. Kaya pinalitan ko na. Ngayon, try ko ibalik yung supply tapos testing natin. Binalik na natin to. Tingnan natin kung ano mangyari. Kapag tataka naman, no? Ngayon, natin. Yung isa, nihan ko yung kabila, Nihan ko to. Nihan natin kabila. Pero may kwan pa rin yan. May mataas na voltahe pa rin na low ampere. Okay na, normal mode naman siya, oh. Baka yung capacitor nga dali. Pagtataka naman. Normal. Tapos, check natin yung bias niya kung may bias. Pagtataka naman to. Unit na to. Oh, may bias eh. Meron nga oh. Normal yan eh. Normal yan sa ganitong design eh. Okay, goods na yan. Ngayon, ang gagawin ko ay yung isang channel naman ulit. Saka na lang natin papatugtugin to. Yung isang channel, ganun din eh. Nangitim din oh. Okay, baklasin natin Pinaklas ko na rin yung channel 2. Halos same lang din talaga sila ng sira oh. Kabila, and then dito, ito, sira din to. Ito pa rin, tapos dito, and then dito. Ito naman, hindi lang lumubo yung kapasitor, pero palitan ko na rin yan para sigurado. Nakapagtataka naman. Hindi kaya, paano kaya sunog yung speaker, tinamaan yung speaker, ano kaya yung pinakadahilan nito? Wala naman ako nakitang ibang sira. Okay, palitan lang natin to. Ito, tatlong 2.2 ito Tatlong 2.2 tapos itong capacitor 400 volts yung lagay natin. Mabilisang vlog lang tayo nito kung sakali. Sana maging normal na. Yun lang din naman ginawa natin. Pinalitan lang din natin to. 2.2, pati dito 2.2K. Tapos yung capacitor dito pinalitan na natin. 400 ang nilagay natin. Tapos tinanggal natin yung mga stock niya. Ito yung mga stock niya parang nanunuyot siya. Ito. Okay. Ayan, pinalitan natin yan. 400 volts ang nilagay natin. Mas mataas yan. Pero 10 UF pa rin naman. Okay, balik natin. Testing natin. Tingnan natin kung ano magiging kilabasan nito. Nakapag-outro na tayo. Pero napansin ko hindi pala gumagana yung soft start niya. Ito. Yung relay dalawa lang dito. Yung soft start hindi gumagana. Pambihira namang klaseng unit to. Wala, hindi gumagana yung soft start. Balikan natin tong soft start nito. Gawin natin. Paganahin natin to. Punyeta talaga Wala, hindi gumagana. Doon lang yung dalawa. Dito hindi gumagana Putik. Baklasin ko muna tong front panel. Tapos check natin kung bakit hindi gumagana yung soft start nito. Hindi na ubusan ng problema yung unit na to. Kasi back pala yung kanito yung Zener diode. Hindi ko alam kung anong value nito. Problema nga ito. Biyak kung 24 ba yan or 18 yan. Butik na yan. Bagay, 24 ang ginamit na relay siguro dito 240. Bakit ganun? 124 30 ampere 250. Ano yung ginamit na relay dito? Ito 20. Ito punta siya dyan. Tapos yung supply. Ay nako, nakakaasar naman tong unit na to. Soft start. Ito, ang masama nito, naputol yung kwan. Tapos wala pang nakalagay na indicator. Puta. Anong value ng Zener na to? Paano mo mabasa to? Nabiyak na. Kaya siguro ayaw tong kwan. Ayaw mag-relay. Ay, nako. Okay, check ko to. Hanapin ko kung anong value nito. Nakalimutan ko na sa mga concert na unit Alam ko, isa lang naman silang value nito Kalasin ko muna to. Tingnan natin kung may masilip tayong numero dito. Ito yung Zener diode Wala na, hindi mo na makita yung value nito.
Halos hindi mo na makita. Sinaputol. Tapos wala rin naka-indicate dyan. Ngayon, hula na lang to. Kasi 24 volts, malamang 24 volts itong relay na to eh. Kaya nilagay natin na sinner dito is 24 volts din. 4749. Okay. Yan, 24 volts. Makita nyo, yan. Iba lang yung kulay niya, brown. Brown ba yan o gray? Yan, sinner diode ng 4749, 24 volts. Pinalit natin dyan. Sana mag-relay. Ibalik ko muna tong switch kasi kailangan ng switch to eh. Binalik na natin yung switch niya. On natin. I-plug ko lang muna natin. Ngayon, switch on natin. Kailangan mag-trigger siya. Okay, ayan, nag-trigger na. Marinig nyo, malagatik yan. Diba? Kasi kapag hindi mag-trigger yan, hindi fully 220 ang papasok. Masisira ulit. Okay, ngayon balik natin. Punyeta. Binalik natin yung dalawang board. Tapos, ayan may input na. Tapos, meron na speaker yan. Ayan, nakagumagana yung laptop natin. Dalawang base ang nakakabit. Okay naman, may audio naman eh. Wala akong nakitang ibang sira eh. Basta ang sabi niya lang, ang sabi lang ng may-ari nito, pagdating doon sa kanila daw, pag-on niya, parang may narinig lang siya daw pumutok. Ang isa sa tinitingnan ko, baka mamaya yung speaker niya may tama rin dahil nga nung nasunog nung nakaraan to, baka mamaya pati speaker nadali. Kaya makusapin ko na lang. Yun lang, pinalitan natin. Bali, 6 na resistor na 2.2K. Kasi halos pares lang naman sira eh. Tapos, capacitor, tinasa natin, 400 volts na 10 UF na. Okay, hanggang dito na lang. Back job.